anyari kaya dito 'no, kasi kung susuriin natin itong, naunang survey ng SWS, ginawa po ito Enero, 8 nila inilabas 'no. Ito po yung sinasabi, yung agreement, disagreement with the impeachment complaint filed in the House against VP Sara 'no, by localities et cetera. Opo, kung pupuntahan mo ito ho sinasabi ng mga mambabatas 'di ba, na mas marami ang pabor na matuloy ang impeachment, magkaroon ng impeachment. Sa Pilipinas po, agree 41%. Ito po yung total na, no? Alright. And then sa NCR, 45%, Balance Luzon 50, North Luzon 53, 44 Central Luzon, South Luzon 52, Visayas 40, Mindanao ba? Meron pong agreement mga kapatid sa Mindanao 22. Alright, doon sa Class A, B, C 50, Class D 41, Class E 37. Pero itong pinakahuli ng Pulse Asia, May po naman ito, bago maghalalan, kita na po talaga yung pagbaba nito, no? Sa total po sa Pilipinas, yung agree na lamang ay 28. Pero yung disagree 50, pag pinuntahan po naman natin halimbawa yung NCR, alright, hindi ho halos din naman gumalaw in all fairness, no? Pero pag pinuntahan mo na yung Visayas at saka yung Mindanao, gumalaw po naman talaga ito. So ang tanong dito ngayon, dito po sa puntong ito, anyari, Professor, ano nangyari? Bakit biglang umikot yung tadhana o yung agos? Bakit all of a sudden, hindi na sila pabor dito sa impeachment complaint ang nakararami kung pagbabasehan natin yung pinakahuling survey ng Pulse Asia? Dalawang bagay po ang nakikita ko diyan, Manong Ted, ano. Una, yung pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Napakalaking weight niyan pagdating sa simpatya. Nakita rin din ng taong bayan yung pagkalinga ng ating ikalawang Pangulo sa kanyang ama, na kung saan umabot siya ng kung ilang linggo doon sa dahig para ayusin ng lahat, at nakita ang sinseridad ng pagmamahal ng isang anak patungkol sa kanyang ama, 'di ba? Na talagang naapektuhan dito. Yun yung unang factor. It's how the president was basically arrested and brought to the Hague. Yun yung number one na konsiderasyon. Unang-unang tinatanong ng taong bayan, yung timing. At naging collateral yan, nakitang-kita na naging naratibo, na lagi ko din pong sinasabi, na nagbago yung tide, na naapektuhan at naging collateral yung mga kandidato ng alyansa. At kitang-kita yan sa numero at naging resulta ng ating eleksyon ngayon. Ang ikalawang punto naman po ay kung bakit ito nakaapekto ng pagbabago, DJ Manong Ted, ay yung pagkakataon o yung sitwasyon po pagdating sa hirap ng buhay, na kung saan yon uumay na ang mga tao sa politika. Tangkit natin ng Visayas at saka Mindanao, Manong Ted, ito yung mga maraming areas dito na kung saan 4th class, 5th class, 6th class municipalities. Marami pa rin din dito na kung saan yung challenge pagdating sa social services at naghahanap ng serbisyo sa ating pamahalaan.